ka-yelo, nandito tayo ngayon at kasama natin si Boss Kurt para makipagkwentuhan kung ano ba ang mga gusto nating malaman about sa Powerhouse. So, boss, as a 25-year-old business owner, marami na ba kayong challenges na nakaharap simula nung tinayo niyo ang Powerhouse? Okay, talking challenges. Pamula nagsimula ko, wala pa si Powerhouse when I was a kid na nag-start ako magnegosyo at the age of 15. Pero sabi ko nga, before ako mag-15, bata pa lang nagnenegosyo na ako kasi tumutulong ako sa magulang ko. On day-to-day basis, there will be challenges. That's normal. Yung pagsubok, yung problema, that is normal. Walang araw na dumaan sa akin dito sa Powerhouse na walang challenges, di ba? That's normal. Being a businessman and being entrepreneur, you have to face challenge day by day, hour by hour, o sometimes kahit kada minuto, may mga challenges ka na inaasikaso. Kasi dito sa Powerhouse, we are here to cater a lots of clients. Na yung mga kliyenteng ito, we are here to prepare their ice business. Most of the time, ang hinihingi lang natin sa kanila yung location, water supply, electricity, and of course, the fundings. Mhm. Aside from that, yung kanilang pagkikipag-collaborate at pakikiisa sa atin sa pag-aasikaso nila ng mga personal nilang pangangailangan kagaya ng sales and marketing, kagaya ng permits, which is nagbibigay tayo ng assistance. In any aspect, lahat na yon ay binibigay at pinoprovide ni Powerhouse. So, normal na magkaroon ng challenges because yun yung reason bakit tayo nagnenegosyo, bakit tayo nandito, is to face challenges for our clients. Katulad nyo, di ba mga nika, as head ng marketing ng company, paano nyo ina-address yung mga challenges na ma-extend yung marketing support natin sa mga kliyente natin? Actually, kinakamusta naman natin yung mga clients natin, kung anong mga kailangan nila from the first day of the contract. Nagtatanong na tayo kung gusto ba nilang magpagawa ng mga logo, ng mga video, kasi being a business owner kasi hindi madaling mag-market. Pero sa negosyong yelo, madali siyang i-market kung may ka-partner ka na katulad ni Powerhouse. Since tayo ay tumutulong especially sa mga promotion nila sa social media, may mga client tayo na hindi masyadong techy, so hindi sila marunong gumamit ng mga Facebook ads, ng mga Facebook Reels. So, tumutulong tayo sa kanila na i-set up na yung mga Facebook Mm. campaigns nila, Facebook ads. So, doon nakakatulong tayo, and lately meron tayong mga client na nagsabi na tumaas yung sales nila dahil sa tulong natin na tayo yung gumawa mismo ng mga setup ng campaigns nila. Yan yung mga challenges na hinaharap nila, na hinaharap din naman natin, Yes. pero dahil nagtutulong-tulong tayo, nagkakaroon ng magandang output. Kaya nga natutuwa ako sa mga feedback lately na they are proud not just for me, but for the whole Powerhouse itself. Lahat ng mga employees ng Powerhouse, they are giving a good feedback, hindi lang sa atin, hindi lang kung kanino, kundi sa kabuuan ng Powerhouse. Yun yung mga challenges na hinaharap natin before, yung performance ng mga tao natin mismo na nagiging okay na ngayon, na totally nagiging stable na. And then the challenges of course na mapaganda pa yung mga serbisyo natin. In Powerhouse, we are the best. I mean, we are the best today, but then it doesn't guarantee that we can be the best next year, next year. Kung hindi namin pagbubutihin yung araw-araw na improvements, innovation in everything. Innovation ng machine, innovation ng process, innovation ng approach, lahat ng mga pwede pang itulong sa kliyente, itulong. Siyempre, tao lang tayo, may limitasyon tayo. Ang mga tao natin, tao lang din, may limitasyon. At ang mga kliyente natin, tao lang din, may limitasyon. But then, as a partner, as one company, we are united and we are bond. And together with that, any challenges, nalalagpasan natin. Kaya nga sa araw-araw, nakikita nila, si Powerhouse ay patuloy na pinapalago ng Diyos. Araw-araw, tinutulungan tayo ng Diyos. Araw-araw magkakasama tayo to face and to address these challenges. As the CEO of Powerhouse, syempre hindi lang yung challenges nila, yung sinusolusyonan natin. Of course, meron din tayong internal challenges. Of course, mga kayelo, hindi madali ang maghawak ng maraming tao sa Powerhouse. We have different engineers, we have different technical teams, we have different manpower na gumagawa ng iba't ibang trabaho ayon sa ikakatibay ng kumpanya, ayon sa ikakaganda ng aming serbisyo. And alam naman natin at normal naman talaga na hindi lahat ng tao ay maniniwala sa vision na meron si Powerhouse. That's why managing people is always a challenge. But then, sa kagandahan naman, sa tagal na ni Powerhouse, nakilala na natin yung mga tao merong dedikasyon na katulad natin. Yung mga tao ba na hindi lang to ginagawa dahil trabaho, ginagawa nila to dahil they are part of Powerhouse, and kung ano yung vision at mission ni Powerhouse, they are the people that executes that idea. Pati sa mga nagpaplano magnegosyo ng ice Mhm. business and they face challenges and then they stop, you can find no businessman that doesn't face any challenges. Ang pagnenegosyo ay punong-puno ng challenges, kaya mahirap yan. Pero
ang challenges ay normal. You have to normalize that. And kung ikaw mag-start ng negosyong yelo at hindi mo masimulan dahil sa ganitong challenge, Powerhouse is here to help you with the challenges and we can do something with the challenges so that masimulan niyo yung pagnenegosyo niyo. At kapag sinimulan niyo na negosyo niyo, hindi natin matatanggal diyan na marami pa ring challenges kayong haharapin. But then along the way, mas titibay kayo, mas marunong kayo, mas gagaling kayo at masasanay kayo to handle those challenges. And then makikita nyo, after 1 year ng operation nyo, after 2 years na yung negosyo nyo lumalago, kasabay ng paglago nyo sapagkat natututo na kayo with those challenges. Yun nga, Monica, talking about challenges, alam ko nag-start ka rin ng business mo before bago ka pumasok sa Powerhouse. So, kung hindi ako nagkakamali, ito ay milk tea shop. Yes, boss. So, what are the challenges na hinarap mo? Actually, boss, isa talaga sa challenge na nakaharap ko nun is maghanap ng supplier ng yelo. Talaga ba? Opo, boss, kasi medyo isolated yung area. Bigyan ng bonus ko. Hindi siya kasi masyadong ka-advance katulad dito sa Santo Tomas. Meron lang kaming isang supplier ng yelo doon. Tapos, wala akong choice kapag sarado siya, wala akong tindang milk tea. Actually, eto to be honest, pwede nyo rin i-check yung Facebook ko. Ang isa sa negosyo ko is coffee shop. Yeah. May-ari ako ng coffee shop, ang pangalan niya before magkape. And lagi may nagsusupply sa amin. Ang Mhm. problem doon, minsan pag sobrang daming umo-order, hindi niya agad kami nababagsakan. So, ang ginagawa namin, nagpapalabis kami ng order para bukas may matitira pa, para kahit maliit siya, meron pa rin kami yelo. Pero yung cost and yung losses, Yes. hindi namin napapansin kasi yelo lang naman yan eh. Pero yung pala, malaking impact pala no, sa supplier ng yelo. Kasi kung matutunawan ka, marami ka order, natutunawan ka, kahit wala pa silang delivery, nababawasan na yung order mo. So, mas dumadami yung order mo. I believe na yan ay isa talaga sa challenges ng milk tea shop, coffee shop owner. Malaki talagang aspeto ang yelo, lalo na sa pagkain. Yeah. And tayo, hindi kasi tayo, Monica lang yung magsusupply ng yelo. We have our ice plant, pero limited yung ating location para magtayo noon. Dahil ang daming ang lugar na meron tayong mga kliyente na we respect them. And maraming lugar sana na gusto tayong tayuan, pero sayang naman kung makakakuha din tayo ng client and partner doon. Pero ang lagi kong ina-address sa kanila, yung challenge nung iba, pagkakitaan nyo. Yung challenge ko noon sa yelo, yung challenge mo noon sa yelo, dapat pagkakitaan nila yon. Nakikita nila na doon sa lugar nila maraming na nagkakaproblema sa yelo. Maraming nangangailangan ng yelo. Yun yung punan nyo. And if you solve their problem, it will solve your own problem also. Ganun ang pagnenegosyo eh. It's all about problem solving. Yung challenges nila, pag-aanin mo, di ba? We always want to pay for someone or for something na kayang padaliin lahat ng bagay. Kaya nga dito sa Powerhouse, halos lahat ng makakaya natin na para makapagpadali ng ice business journey nila, ginagawa at pinag-aaralan natin. Bakit? On that way, mas mapapanalo natin sila as client and mas mapapanalo nila tayo as a company. So, malaking tulungan lang yan. Most of our clients, they are milk tea owner, coffee shop owner. Lahat sila, pakinggan mo sila, bakit mo nag-isipan yung yelo? Kasi hirap kami noon eh. Kasi bigyan ako negosyo eh. Ang hirap kumuha ng yelo. And then from that, doon nila naisip, bakit hindi kayo natin simulan magbenta ng yelo?